Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Maya-maya lamang ay natapos na rin kami sa almusal. Mas maayos ang paglalakad kapag may laman ang tiyan. Ginawan kami ng suma ni Lola Iska para maging baon namin sa paglalakbay. Hindi nagtagal ay gumayak na kami. Hinatid kami ng maglola hanggang sa may bukana ng gubat. Dito ay itinuro nila sa amin at ipinaalala ang daan na aming tatahakin. Sinabihan ako ni Lola Iska na mag-ingat sa isang parte ng lupa na malapit sa taas ng kuweba. Hindi ko siya maintindihan noong una dahil akala ko isang maputik na uri ng lupa lang ang tinutukoy niya, pero iba pala. Saka ko na lang iyon nalaman nang mangyari na ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Bago umalis ay nagpaalam muna kami ng matiwasay sa maglola. Umiiyak si Mila habang namamaalam kami sa kanya. Kaya hindi rin maiwasang maiyak ni Buboy. Samantalang ako malungkot lang dahil hindi lang ang maglola ang maiiwan ko dito, kundi dawit na din sa mga alaala sina Ismael at Ruel. Ganun pa man, may naging bunga rin naman ang mga ginawa ko dahil napalaya ko rin sila sa kamay ng mga katutubo at pinangako din namin kay Mila na sa paglipas ng ilang taon ay muli kaming babalik para dalawin sila. Humupa ang iyak ng bata nang marinig iyon at ang emosyonal nitong mukha ay napalitan na ngayon ng isang ngiti sa labi. "Oh, papaano po Lola? Tutuloy na kami." Wika ko pa. "Sige Emong, tahakin niyo lang ang daan na iyan. Mabilis kayong makakababa sa bundok kapag yan ang dadaanan nyo. Tandaan, lagi kayong mag-iingat sa hindi inaasahang mga pangyayari. Hari naway gabayan kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay." Wika naman ni Lola Iska. "Sige po Lola, maraming salamat po sa lahat. Oh, papaano Mila? Hanggang sa muli ha." Paalam ko pa sa batang si Mila. "Mag-iingat po kayo sa daan, Kuya Emong, Kuya Buboy." Tugon naman ni Mila. Kumaway lang kami ni Buboy ng nakangiti at pagkatapos nito ay gumayak na kami sa aming patutunguhan. Hinatid lang kami ng tanaw ng maglola at nang nasa malayo na kami ay umuwi na sila. Binagtas namin ni Buboy ang makipot na daan ng gubat kung saan nadadaanan namin ang maliliit na hayop na pagala-gala sa kakahuyan. Dala ni Buboy ang baon at talagang nagpresenta itong dalhin iyon nang sa ganun hindi agad masira. Malalaman niya kasi kung masisira na ito o mapapanis dahil malakas daw ang kanyang pang-amoy. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Tutal naman, hindi rin naman ako madaling magutom. Isa pa, malapit naman din kaming makarating sapagkat isang bundok lang naman ang aming lalakbayin. Kulang-kulang nasa 3 hanggang 4 na oras lang naman ang gugugulin sa paglalakad. Basta't sundin lang namin ang direksyong itinuro sa amin ni Lola Iska, ay pihadong hindi raw kami maliligaw. "Uy, kumusta na nga pala yung sugat mo? Makakaya mo na ba talaga maglakad? Hindi ba't malala pa yan kagabi?" Tanong bigla ni Buboy. "Huwag kang mag-alala boy, gasgas lang naman ang tinamo ko, kaya wala kang dapat ipangamba. Malakas to no?" Pagmamayabang ko pa para hindi niya maisip na tanungin ang totoong nangyari sa akin kagabi. Pero sa totoo lang, hindi pa rin masyadong bumabalik ang lakas ko mula sa nangyaring laban. Kailangan ko pa ng sapat na pahinga para muling manumbalik ang buong lakas ko. Kaya kung sakali man na may sumalakay sa amin sa ganitong estado ko, ay maaaring maging 50-50 pa ang laban. Ngunit ang malala
baka mahirapan lang ako. Hindi naman ako nag-aalala. Ang ibig kong sabihin, nag-aalala lang ako dahil ayokong magbuhat ng katawan pababa ng bundok. Paliwanag naman ni Buboy. Abay, loko ka. E anong gagawin mo kapag nahimatay ako? Iiwanan lang o kakalad ka rin? Nagbibiro lang naman eh. Sambit naman ni Buboy. Pues, hindi magandang biro yan. Buong araw kaya kitang hinanap. Tapos di ko akalaing ganito lang din pala ang matatagpuan ko sa'yo. Tugon ko naman. Oo nga, hindi ko rin naman inaasahan na aabot ako sa ganito kalayo. Akala ko nga nasa bahay ako ng mga bandido eh. Tapos hindi ko alam na ganun ang nangyari pagkatapos noon. Malungkot na saad ni Buboy. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, ligtas na tayo. Maswerte tayong si Lola Iska ang kumupkup sa atin. Kung hindi, baka, naku. Napatigil ako sa pagsasalita at biglang natahimik nang sumagi na naman sa isip ko si Ruel. Kung hindi ano? Dugtong pa ni Buboy. Nahimasmasan ako. Wala. Huwag mo na ako intindihin. Maikling sagot ko pa sabay tipid ng ngumiti. Maya-maya ay umihip ang isang malakas na hangin at nakaramdam kami ng kakaibang lamig sa katawan. Nagtataka lang kami kung saan nanggagaling ang hangin na iyon, gayong tirik naman ang araw. Madalas kasi mararamdaman mo lang ang ganoong hangin kapag may nagbabadyang pag-ulan. Pero sa nakikita ko, mukhang imposible naman iyon dahil sa taas ng sikat ng araw. Gayunpaman, hindi namin ito pinansin ni Buboy at nagpatuloy na lamang sa pagbagtas sa daan. Bukod rito, wala rin naman akong napapansin na kakaiba sa paligid o yung tipong may taong nagmamasid sa amin. Ngunit 2 oras pa lang ang nakararaan ay nangyari na nga ang hindi namin inaasahan nang biglang dumilim ang buong paligid. Nabigla kami ni Buboy kaya napatingala kaming dalawa sa itaas at nakitang unti-unting kumukulimlim ang mga ulap sa kalangitan. Napasulyap kami sa kabilang ibayo ng lugar kung saan nakita namin na napakadilim na sa banda roon. Mukhang may namuunang ang sama ng panahon. Kaya siguradong aakain ito ng dumaraang hangin at kasunod na noon ang pagbagsak ng ulan. Dahil dito, nagmadali na kami ni Buboy sa pagtakbo upang makababa na agad bago pa tuluyang bumagsak ang ulan. Kumaripas kaming bumababa sa matarik na daan kung saan umihip pa ang malakas na hangin, kaya nawala kami sa direksyong tinatahak. Kakaiba ang hangin na ito dahil tila tinutulak niya kami sa ibang lugar. Halos magkandapa-dapa na kami ni Buboy sa pagbaba dahil sa lakas ng hangin na parang buhawi kung manalanta. Hinawakan ko sa damit si Buboy para hindi kami magkahiwalay. Lumalakas na kasi ang kutob kong may nangyayari na namang kababalaghan rito. Hindi lang ang panahon ang may misteryo, kundi pati na rin ang hangin na pilit umaakay sa amin para pigilan kaming makababa. Anong nangyayari rito, Emong? Nagsisimula ng matakot si Buboy. Napansin na niyang hindi na ito normal. Basta tumuloy ka lang sa pagbaba. Kailangan na natin makaalis dito bago pa may gumuhong lupa. Palusot ko naman. Hindi naman yun ang inaalala ko eh. Para kasing may kumukontrol sa hangin. Hindi mo ba napapansin? Ha? Kakaiba na ang tinatakbo nito. Saad ni Buboy na mabilis nang napansin ang pagbabago ng ihip ng hangin. Tila tinutulak kami nito pakanan patungo sa itaas na bahagi ng bundok. Ano? Hindi ko naman napapansin yun ah. Baka ipo-ipo lang yan na nagkataong dumadaan. Pagsisinungaling ko pa. Huwag mo nga ako lukuhin. Alam ko ang itsura ng ipo-ipo sapagkat may anyo ito. Pero itong nagtutulak sa atin kung saan-saan ay wala. Matigas na sagot pa ni Buboy. Okay, huwag na tayo magtalo. Napatigil ako sa pagsasalita nang mula sa malayo ay may nakita akong isang taong nakatayo.
sa may tabi ng isang puno. Nakasuot ito ng itim na balabal at natatakpan ng hood ang kanyang ulo. Ramdam kong sa amin ito nakatingin at halatang matalim ito makatitig sa akin. Hindi ito napapansin ni Buboy dahil sa akin siya nakatingin ng mga oras na iyon. Bagamat napakalayo nito, ay nakikilala ko pa rin kung sino ito. Pamilyar na ako sa presensya niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Nardo ito, ang lalaking wakwak na mapaghiganting nakaharap ko. Pero paano niya nalaman kung nasaan kami? Paano niya natuntun ang lugar na ito? May naalala ako bigla. Tama, siya ngayon. Siya yung taong nakatanaw sa akin sa kalsada. Bulong ko sa sarili. Ibig sabihin, matagal na pala niya kaming sinusundan at sa mga oras na abala kami ay binabantayan niya mabuti ang mga kilos namin. Pero imposibleng mahanap niya kami agad sapagkat wala naman itong matibay na koneksyon sa akin. May naalala akong isang bagay. Yung sinabi sa akin ni Tata Dino noon na madali lang makamoy ang wakwak sa pamamagitan ng dugo. Sa madaling salita, noong naglaban kami at nasugatan niya ako, ay ginamit niya ang dugo ko upang maging koneksyon sa akin. Dahil dito, naging konektado kami sa isa't isa. Naaamoy niya na ang dugo ko kahit napakalayo ng agwat namin. Mistula lang itong aso na ginagamit ang ilong upang mahanap ang isang bagay. Malakas ito at maraming nalalaman tungkol sa itim na karunungan, kaya hindi nakatakatakang may sinasagawa itong sagradong ritual para lang mahanap ako. Masama ito, sabi ko pa sa sarili ko. Bigla itong naglaho nang magpatuloy sa pagbaba ng bundok si Buboy. Kinilabutan ako sa maaaring mangyari, kaya hinawakan ko si Buboy at hinila ito papunta sa ibang direksyon upang maghanap ng mapagtataguan. Hindi ko pwedeng harapin si Nardo sa ngayon dahil maaaring madamay sa laban si Buboy kapag nagkasagupa kami. Makakasagaba lang ito at iyon ang gustong mangyari ni Nardo. Pupuntiryahin niya si Buboy kapag nagkaroon ito ng pagkakataon at gagawin niya itong bihag upang madali lamang niya akong maigupo. Ano bang ginagawa mo, Emong? Pagtataka ni Buboy. Huwag muna tayong magtuloy. Halika doon. Uy, Buboy! Saan ka pupunta? Dito! Sigaw ko nang bumitaw si Buboy sa mga kamay ko. Tumakbo ito pa ibaba ng bundok, kaya napilitan akong sundan siya. Pambihira! Para talagang bata ito si Buboy. Nagiging komplikado na tuloy ang lahat dahil sa inaasta niya. Nakakainis naman. Bulong ko pa sa sarili. Hoy! Buboy! Tumigil ka nga sa kakatakbo mo! Sigaw ko pa. Nababaliw ka na ba? Nagpakapagod tayo sa pagbaba tapos aakyat na naman tayo uli. Tugon ni Buboy habang patuloy ito na tumatakbo paibaba ng bundok. Umaalog-alog pa ang puwetan niya habang kumakaripas paibaba. Hindi mo kasi naiintindihan. Teka, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Hintayin mo ako. Puwisit naman talaga oh. Napamura ako ng tahimik sa inis. Pero hindi nakinig sa akin si Buboy. Patuloy lang ito sa pagbaba kahit lumalabas na ang puwet niya sa kakaalog sa kanyang short. At habang nangyayari ito ay may napansin ako sa gilid ng garter ng shorts. Yung baon naming suman ay unti-unting dumudulas sa tagiliran ni Buboy habang patuloy siyang tumatakbo. Ilang sandali nga lang ay bigla itong nahulog nang hindi na napapansin ni Buboy. Tumigil ako sa pagtakbo at pinulot muna iyon. Tinignan ko si Buboy na malapit nang makarating sa paanan ng bundok. At dito napansin ko si Nardo na nasa paanan na rin ng bundok. Nakatayo lang ito na parang tuon at hinihintay na makababa si Buboy. Mukhang itutuloy pa rin nito ang walang kabuluhang paghihiganti. Nataranta ako dahil dito. Hanggat maaari ay ayaw ko munang sumabak sa anumang laban. Ayaw ko munang gumalaw-galaw. Tiyak mahihirapan lang ako
at matatalo kung tatangkain ko pa. Kinakailangan ko pa ng sapat na pahinga upang makapagkamal ng lakas para matalo si Nardo. Hindi ko maaaring pwersahin ang aking katawan dahil baka bigla na lang itong bumigay na siyang maging dahilan sa katapusan ng lahat. Kaya sa halip na habulin pa si Buboy ay tinawag ko na lang ito ng malakas. "Hoy! Taba! May nakalimutan ka yata!" Sabay pinakita kay Buboy ang baon naming suman. Napahinto siya at napalingon sa akin. Nakita niya ang hawak ko. Kinapkap niya ang sarili. Pagkatapos ay bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin sa hindi malamang dahilan. "Sira ulo ka! Sa akin yan ha!" Galit na sigaw ni Buboy. "Anak ng tukneneng naman oh! Abay ang lakas nitong tawagin ako si Raulo." Bulong ko pa. "Akin na yan! Sa akin yan eh! Baon ko yan!" Dagdag pa ni Buboy at bumalik na itong umakyat. Natuwa ako sa ginawa niya. Subalit napansin ko si Nardo na nagsimula na rin kumilos. Ngunit mabagal lang itong naglalakad habang nakasunod sa may likuran ni Buboy. "Sige, halika, kunin mo sa akin. Bilis! Ang bagal-bagal mo talaga, Taba." Pang-aasar ko pa para lalo niyang bilisan ang paglapit sa akin. Pinakita ko rin sa kanya kung papaano ko amoy-amuyin ang suman. "Hoy, Emong! Binabalaan kita! Huwag kang magkakamaling titikman yan!" Napatigil sa pagsasalita si Buboy nang tanggalan ko ng balat ang isa sa mga suman at tinikman ko na nga iyon habang pinapainggit sa kanya. "Sinabing huwag mong bibinyagan yan eh! Sa akin yan!" Animoy sinapian ng 10 nilalang ng dilim si Buboy. Nang magtatakbo ito ng mabilis patungo sa akin. Maging si Nardo na mabagal lang na nakabuntot sa kanya ay napanganga sa bilis ni Buboy. Tila hinahabol ito ng mga aso habang umaalog-alog ang tiyan nito. Yari na! Bulong ko sa sarili at nagtatakbo na ako papunta sa kabilang direksyon kung saan plano kong dalhin si Buboy sa ligtas na lugar. Mga ilang di pa lang ang pagitan namin ni Buboy habang hinahabol niya ako sa likuran. Gigil na gigil ito nakabuntot sa akin at kung pwede lang talunin ay baka tinalunan na ako. Animoy lumilipad na nga ito sa bilis. Sinipat ko sandali si Nardo, subalit hindi ko na siya makita sa may likuran ni Buboy. Nawala na lang ito bigla. "Sige, habol pa, Taba! Habol!" Pang-aasar ko pang muli. Nainis naman si Buboy kaya mas lalo nitong binilisan ang pagtakbo. Halos hindi na nga yata sumasayad sa lupa ang mga paa niya sa sobrang bilis na halos ikalaglag na ng kanyang suot na shorts. Pambihira, kung hindi lang dahil sa suman ay hindi ko pa siya makikitang tumakbo ng ganito kabilis. Nagmistula ito nakikipaghabulan sa isang marathon. Gayunpaman, para naman hindi gaanong mapahiya, ay ginamit ko rin ang dilaw na kidlat upang maging balanse lang ang agwat namin sa isa't isa. Patuloy lang sa paghabol sa akin si Buboy at sa kakatakbo ay napadpad kami sa isang malawak na kakahuyan. Dito ay may nakita akong isang maliit na kuweba o isang butas sa may gilid ng bundok. Huminto ako agad sa pagtakbo at pinakiramdaman ang paligid. Sinipat-sipat ko ang ilang sulok ng gubat, ngunit tahimik lang at maaliwalas ito. Hindi ko maramdaman ang presensya ni Nardo. Mukhang nailigaw namin ito pansamantala. Subalit hindi ako sigurado kung matatakasan ba talaga namin siya. Nagawa niyang matuntun ako sa pamamagitan ng amoy ng dugo ko, kaya hindi rin imposibleng mahanap niya ako agad kung saan man kami magtatago. Ganun pa man, ang mahalaga ay hindi niya nagawang dukutin si Buboy. Sapat na sa akin na nailihis ko sa kanya si Buboy. Dahil dito, magagawa ko na ngayon makapag-isip ng plano sa mga gagawin kong hakbang at kung paano siya tatalunin sa isang laban. Tamang-tama lang na dito kami maglalaban. Dahil bukod sa masyadong malawak ay magubat pa ang lugar.
Magiging advantage ko yun sa kanya para hindi siya gaanong makalayo kapag nagduelo na kami. Binaling ko uli ang atensyon ko sa butas na nasa gilid lang ng bundok na may ilang metro lamang ang layo mula sa kinakatayuan ko. Dahil dito, sumagi bigla sa isip ko ang sinabi ni Lola Iska. Mukhang ito na ang tinutukoy niyang kuweba, pero ano kaya ang laman nito sa loob? May halimaw din kaya ditong nagtatago. Nagsimula na akong humakbang papalapit dito, ngunit isang kamay ang biglang pumigil sa akin. Napalingon ako at nakita ang madilim na mukha ni Buboy, tapos mabilis niyang hinablot sa akin ang suman. Talaga bang inaasar mo ako? Binalaan kita huwag mong ituloy, pero binaliwala mo pa rin ang sinasabi ko. Ano ba problema mo, Emong? Nagsiselos ka ba? Dahil sa akin ipinagkatiwala ni Lola Iska ang baon na ito? Galit na tanong ni Buboy. Sinuri niya kaagad ang parteng kinagatan ko sa suman. Grabe naman makapagbintang to. Sinabihan ba naman akong siloso dahil sa pagkain? Bulong ko pa sa isip. Kahit kailan, napakabarat mo talaga. Oh, isaksak mo yun sa baga mo yung suman. Pati na yung dahon, kainin mo. Sagot ko naman bigla kay Buboy. Aboy, talagang sinusubukan mo ako ha. Sige, maghanda ka. Hindi kita magbibigyan ngayon. Teka muna, maghintay ka. Isasabit ko lang itong suman. Baka malaglag na naman uli eh. Inipit uli ni Buboy ang suman sa tagiliran. At finold ang manggas ng suot niyang damit. Saka ito nag-fighting stance sa harap ko. Mukhang seryoso talaga ito sa gagawin. Oh, ano na? Tara, maglaban na tayo. Akala mo maaawa ako sa iyo ha. Niknik mo. Ito ang tamang panahon para ibuhos ko na sa iyo lahat ng inis na naipon ko sa dibdib. Ilang beses na kita pinapalagpas, Emong. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magdadalawang isip. Natigilan sa kakadaldal si Buboy nang sa isang iglap ay nalak ko ang braso niya at napunta sa likuran. Inilipit ko ito ng husto at napasigaw siya sa sakit. Sinusubukan itong kumilos pero hindi ito makagalaw. At habang sinusubukan niyang gumalaw ay mas lalo ko namang hinihigpitan ang pag-angat sa braso niya. Kaya pumipilipit ng husto ang buto niya sa likod. Aray! Aray! Susuko na ako! Ano ba, Emong? Bitawan mo na ako! Pakiusap ni Buboy, kaya dahan-dahan kong binitawan ang kamay niya. Napaluhod siya sa sakit. Pambihira! Bakit mo naman yung ginawa sa akin? Alam mo namang nagbibiro lang ako eh. Reklamo ni Buboy habang minamasahe ang nananakit na braso sa kanang kamay. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba, na maglaban tayo? Wala ka namang binanggit na biru-biruan lang pala. Katwiran ko pa. Anak ng 3 baka ka naman. Dapat alam mo na yon. Tumayo si Buboy, tapos in-stretch ang braso niya na muntik na yatang mabali. Nilapitan ko ito at tinulungan sa paghilot. Marahan kong hinawakan ang mga naipit niyang ugat. Tapos pinihit iyon upang maibalik sa dati. Gumaan agad ang pakiramdam ni Buboy sa ginawa ko at naigagalaw niya na iyon ng maayos. Oh, paano? Tara na. Sundan mo na lang ang mga hakbang ko. Nauna na akong naglakad kay Buboy papunta sa kuweba. Teka, saan naman papunta? Tumingin ako sa kuweba tapos tinuro ko yun sa kanya. Napakunot ng noo si Buboy. Ha? Ibig mo sabihin, papasok tayo dyan? Gulat na wika niya. Bakit? Gusto mo pa rin ba magpatuloy? Napalingon si Buboy sa likuran at tumambad ang madilim na daan sa kanya pababa ng bundok. Napalunok ito ng laway. Tignan mo oh, mukhang uulan pa. Ililigaw lang tayo ng hamog kapag pinilit natin bumaba. Dagdag ko pa. Oo na, sige na. Palipasin muna natin itong ulan saka tayo bumaba. Pagsang-ayon ni Buboy kahit napipilitan lang. Okay, sumunod ka ha. Utos ko habang lihim na nakangiti. Dahil sa takot, wala nang nagawa si Buboy kundi sumunod sa akin. Binagtas na namin ang daan papaakyat sa butas sa gilid ng bundok.
At habang papaakyat kami, ay may nadaanan kaming isang hugis bilog at malawak na tuyong puti. Huminto ako para suriin ito sandali. Kinatok ko ang lupa ng 3 beses, tapos dinikit ang palad. Maya-maya ay nakaramdam ako ng kakaiba at nagulat ako sa nalaman. Ano ba yung ginagawa mo dyan, Emong? Pagtataka ni Buboy. Wala, tara na. Maikling sagot ko pa, tapos nagpatuloy na. Nangolekta muna kami ng mga tuyong sanga sa paligid bago inakyat ang matarik na butas. Nauunang umakyat sa akin si Buboy. Dala ang mga sanga na napulot namin. Habang sumusuporta lang ako sa likod niya para hindi siya ma-out of balance. Tinutulak ko siya paakyat at nang makarating sa itaas ay tumambad sa amin ang makipot at madilim na kuweba. Natakot si Buboy na pumasok, kaya ako na ang naglakas loob. Hinawi ko sa kapinutol ang mga baging na nakalambitin sa pasukan ng bukana. Oh, ano pang hinihintay mo? Halika na, para mailatag na natin yung mga sanga. Wika ko pa kay Buboy, pero takot pa rin itong pumasok. Nangangatog na ang katawan niya. Hindi ka ba natatakot? Baka kung anong meron dyan. Alam mo na. Nanginginig na boses pa ni Buboy. Hindi natin malalaman yun kung hindi natin sisindihan yung mga sanga. Sabay hinila ko na ang kamay ni Buboy sa kapirasahan itong pinapasok sa loob. Dinukot ko sa bulsa ang posporo. Pagkatapos ay agad sinilaban ang mga sanga at dahon. At dito ay mabilis na kumalat ang liwanag sa loob ng kuweba. Sinuri namin ang paligid, ngunit wala kaming natagpuang daan o pasukan sa mga sulok nito. Selyado at meron lamang 5 metrong lawak na kasing laki ng espasyo ng kwarto. Talagang isa lamang itong butas na nahukay ng pagguho ng lupa, sanhi ng minsanang pagyani. Hanggang kailan naman tayo rito? Natanong bigla ni Buboy. Hanggang sa maigupo ko siya. Maiksing sagot ko naman. Ha? Maigupo? Sino? Napasingkit ng mga mata si Buboy. Ah, wala. Ibig kong sabihin, hanggang sa dumaan ang ulan, saka tayo bababa. Mahirap kung bababa tayo na umuulan, baka maaksidente pa tayo. Palusot ko pa. Alam mo, bilib din ako sa utak mo. Ang bilis mong makaisip ng solusyon sa mga problema. At kahit nasa komplikado tayong sitwasyon, nakakaisip ka kaagad ng pansamantalang paraan. Kaya nga, hindi ako nagtataka kung bakit parang idol na idol ka ni Rojo. Nabigla ako sa pahayag ni Buboy. Talaga? Seryoso ka? Iniidolo niya ako? Gulat na sabi ko pa. Tingin mo, nagsisinungaling ako? Umupo nang nakatingin si Buboy, tapos pinagmasdan ang malawak na kagubatan. Umiihip pa rin ang malamig na hangin papasok sa kuweba, ngunit nababalansin ng mainit na apoy ang klima sa loob. Napaupo na rin ako at pinagmasdan ang magagandang tanawin na makikita sa ibaba at itaas ng bundok. Gumagaan talaga ang pakiramdam ko sa tuwing nakakakita ako ng ganito kagandang mga tanawin. Ang makulimlim na mga ulap sa kalangitan, ang mayayabong na mga dahon ng mga puno, ang mga ibon na nagsisiliparan sa himpapawid na naghahanap ng masisilungan para sa nalalapit na pagbuhos ng malakas na ulan, at ang malalaking bato sa gilid ng bundok na tila inukit ng panahon. Dahil sa magagandang tanawin ay binalot kami ng katahimikan ni Buboy. Ilang sandali namin pinagmasdan ang kalikasan ng kagandahan ng Bohol. Sa wari ko pa'y mag-aalas 12 pa lang ng tanghali noon. Ngunit dahil sa sama ng panahon ay akalain mong hapon na. Mula sa malayong parte ng bayan ay makikita sa himpapawid ang nanggagalating mga kidlat at maingay na tunog ng kulog na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa ere. Ang makakapal na mga ulap nito ang nagdudulot upang mas lalo pang dumilim ang bahaging iyon. Maya-maya ay napansin kong nilabas ni Buboy ang suman
Tapos hinati niya ito sa gitna kung saan ang isang parte ay iniabot niya sa akin. Salamat, pero wais ka rin ha. Yung may kagat pa talaga ang binigay mo sa akin. Saad ko pa nang nakangiti. Swerte ka naman kung ibibigay ko sa iyo yung walang bawas. Nalawayan mo na eh. Dapat kainin mo na yun. Sagot naman ito. Loko ka talaga. Sabay bato ko pa sa kanyang ulo. Hindi naman nagreklamo si Buboy at ngumiti lang sa ginawa ko. Siya nga pala, sino yung lalaki naghihintay sa atin sa baba? Tanong pa ni Buboy. Natigilan ako bigla sa pagkain. Ha? Anong ibig mong sabihin lalaki? Inosenteng tanong ko pa. Pero hindi ako nagpahalata na nagulat ako. Ibig sabihin pala ay nakita niya rin si Nardo at posibleng siya rin ang unang nakakita rito. Kung ganun, kaya pala ganoon ang reaksyon niya habang bumababa ito ng bundok ay dahil nakakita siya ng taong maaari niyang tanungin. Bakit? Hindi mo ba siya nakita? Nakatayo siya sa may puno ah. Kaya nga ako nagmamadali. Ani Buboy. Hindi, wala akong napansin. Hindi mo rin naman agad sinabi. Akala ko nga excited ka lang talagang bumaba. Pagsisinungaling ko pero hindi ko maitago ang kabang nararamdaman. Kung hindi ko lang sana napigilan si Buboy ay marahil nakuha na siya ni Nardo. Napagtanto kong naging maganda rin pala ang naidulot ng pagiging matakaw dahil nailayo nito sa bingit ng kapahamakan si Buboy. Mabuti at kumagat si Buboy sa naisip kong paraan. Kung hindi, ay hahanapin ko na naman ito uli. Pero nakakapagtaka rin. Sambit bigla ni Buboy. Ha? Anong ibig mong sabihin? Seryoso ko namang tanong. Dahil mag-isa lang ang lalaking iyon. Iniisip ko nga kung saan siya pupunta. Dahil pakaramdam ko, tila naliligaw din siya sa gubat kagaya natin. Paliwanag nito. Naku, pakaguni-guni mo lang yun. Wala naman kasi ako nakita. Patuloy pa rin ako sa pagmamaang-maangan habang sinisipat sa gilid ng mga mata si Buboy. Wala naman akong napapansin na kakaiba sa reaksyon niya bukod sa malumbay niyang postura. Naglalaro siguro sa isip niya ang lalaking dayuhan na inakalang naliligaw lang sa kagubatan at walang mapuntahan. Maalalahanin kasi sa matatanda si Buboy, kaya hindi katakatakang ganito ang ekspresyon nito. Naawa kasi ako. Malungkot na wika niya. Naku, huwag mo nang isipin yun, baka ma-stress ka pa. Ang mabuti pa, mahiga ka na lang muna dyan at gigisingin na lang kita kapag natapos na ang ulan. Tutal, pagbaba natin, tiyak nasa kalsada na tayo. Tsaka, isauli mo na yung nail cutter ni Lito na hiniram mo. Alam mo ba na galit yun dahil sa nail cutter niya? Pahayag ko pa kay Buboy. Ah, oo nga pala. Pasensya na, nakalimutan ko. Pero, andito pa naman yun. Sagot niya na nakangiti. O siya, sige na, matulog ka na. Tumango lang ito na kinain na ng buo ang suman. Basta, huwag mo ako sasampalin ha. Lagot ka sa akin kapag ginising mo ako ng ganon. Banta pa ni Buboy. Opo sir, ariglado. Nakangiti ko namang sagot. Humiga si Buboy ng patagilid sa gilid ng apoy habang unti-unting humihina ang aming bonfire. Dinagdagan ko ito ng kahoy para mas lalo pang lumaki ang apoy na naging dahilan para mapayakap sa sarili si Buboy at hilahin ang sariling anto. Nakatulog ito kaagad, dala ng magkahalong klima sa loob ng kuweba. Nag-aagaw ang init at lamig dito kaya tamang-tama ito sa pakiramdam para mahiga at mag-relax. Ngunit sa sitwasyon namin ngayon ay hindi ako pwedeng matulog dahil maaari itong samantalahin ni Nardo para salakayin kami. Kailangan alerto ako dapat sa lahat ng oras at nababantayang mabuti ang paligid upang hindi makalusot ang wakwak na iyon. Marahil sa mga oras na ito ay nasa paligid lang siya at nagmamasid lang mula sa sulok. Lumipas ang isang oras
Habang nakaupong nakatanaw sa malawak na bayan at kagubatan, ay isang kakaibang ihip ng hangin ang biglang pumasok sa kuweba. Medyo mainit ito at nanunuot sa aking mga balat. Hindi ko malaman kung saan ito nanggaling, ngunit naghatid ito ng epekto sa akin hanggang sa dahan-dahan ako makaramdam ng antok na parang nahihilo at natutumba. Hanggang sa hindi ko na nga namalayang bumagsak na ang katawan ko sa tabi ni Buboy. Napatulog ako agad ng hangin na ito. Sa tansya ko, mga 10 hanggang 15 minuto akong tulog noon at habang nakapikit ang mga mata ko, ay isang malamig na boses ang aking naulinigan. Hindi ko siya makita dahil parang nasa loob ako ng isang madilim na silid. Pero naririnig kong tinatawag niya ang pangalan ko. Pamilyar ako sa boses na ito. Alam kong ang gabay ko ang tumatawag sa akin. Sigaw lang siya ng sigaw sa pangalan ko at palakas ito ng palakas na tila ginigising niya ako. Maya-maya pa ay isang liwanag ang biglang sumulpot sa ibabaw ko at nakita ko ang nakalawit na kamay ni Agum. "Kumapit ka sa akin, Emong. Ilalabas kita rito. Bilis na, bago pa niya masira ang lugar na ito." Naalarma ako sa sinabi ni Agum. Tanging mahabang kamay niya lang ang nakikita ko habang ito ay nagsasalita. Ang kaso nga lang, hindi ko ito maabot. Nasa medyo mataas na bahagi ang kinaroroonan ng ilaw, kaya kailangan ko pang tumalon. "Bilis na, Emong! Nakalapit na siya sa katawan mo!" Sigaw ni Agum. Nakuha ko kaagad ang ibig niyang sabihin. Kaya naman, umatras ako ng ilang metro at gamit ang liksi at bilis, ay buong lakas kong tinalunan ang maliit na liwanag. Nahawakan ko ang kamay ni Agum at kumapit rito ng mabuti. Gamit ang buong lakas ay hinila ako ni Agum patungo sa liwanag. At nang makapasok na ako, ay hinugot niya ako papaalis sa madilim na dimensyon na yun. Parang nakahinga ako ng maluwag nang ako ay magising. Subalit aking gulat ko na lang dahil sumalubong sa akin ang matutulis na mga kuko ng isang lalaki. Mabilis kong natapik ang kamay niya at gumulong papalayo sa kanya. "Mabilis ka rin talaga!" Sambit ng nakangiting lalaki. "Nardo?" Naibulalas ko na lang. Ngumiti lang si Nardo. Hinugot ko sa bewang ang balaraw, ngunit nagulat ako nang wala na ito. Kinapa ko ito sa shorts ko pero wala rin. "Ito ba ang hinahanap mo?" Sabay nilabas ni Nardo ang balaraw. Nanlaki ang mga mata ko. Sinubukan kong kunin ito, subalit mabilis niya itong itinapon sa labas. Tumingin ako sa labas, ngunit napakadilim pa rin ng buong paligid. Buwisit talaga. Paano na ako makakalaban nito? Bulong ko pa sa sarili. Bumaling ako kay Nardo. "Pagsisisihan mo pumasok ka rito." Pagbabanta ko pa sa kanya. "Ah, talaga? Pagsisisihan ko yun." "Nakakatawa ka, bata. Pero napabilib mo ako sa ginawa mo. Ikaw pa lang ang nakakaligtas sa bangungot na yun." Papuri sa akin ni Nardo. Sa halip na matuwa, ay nakaramdam ako ng galit. "Pwes, hindi ako natutuwa sa bangungot mo." Sagot ko naman. Tumayo si Nardo at tinignan ang natutulog na si Buboy na nakahiga sa malapit. Sinipat ko rin si Buboy na walang kamalay-malay sa nangyayari. Tumindi ang galit ko at bumaling agad kay Nardo. Matalim ang titig ko. "Wag na wag kang magkakamaling saktan siya. Dahil kung hindi, pagsisisihan mong ipinanganak ka pa sa mundong ito." Banta ko pa rito. "Ang lakas ng loob mo, bata! Pero wag kang mag-alala. Wala naman akong pakialam sa mahihina. Ikaw lang talaga ang pakay ko. Kaya napasadya talaga ako pumunta rito para lang sa'yo." Wika pa ni Nardo. "Kung ganun, talagang binabantayan mo ang bawat kilos ko. Nakita kita sa bayan. Sabihin mo, ikaw yun, di ba?"
Seryosong tanong ko pa kay Nardo. Siyempre, sino pa nga ba? Sabay ang nakakalokong ngiti nito. Sinasabi ko na, siya talaga yung nakita ko sa bayan. Bakit mo ba ako sinusundan? Hindi ko naman sinadyang mapatay ang pamilya mo ah. Inatake niya kami ni Tata Dino, kaya pinagtanggol lang namin ang aming mga sarili. Pahayag ko kay Nardo. Tingin mo, madadala mo ako sa pakulo mo yan? Kahit ano pang sabihin mo, papatayin pa rin kita. Kahit lumuhod ka at magmakaawa. Ipaghihiganti ko ang ama ko na walang awa mong pinatay. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Galit na wika ni Nardo. Kung ganon, wala na rin pala akong magagawa kundi ang lumaban sa'yo. Matira na lang ang matibay. Tama? Sagot ko naman. Bagamat hindi pa gaano bumabalik ang lakas ko, ay mapipilitan pa rin ako lumaban para protektahan si Buboy at maipagtanggol ang sarili ko laban sa wakwak na ito. Sinubukan kong basahin ang iniisip niya at medyo nakikita ko pa rin ang lahat ng ito lingid sa kaalaman ni Nardo. Animoy nag-aapoy ang katawan ni Nardo nang sumugod ito ng biglaan. Nag-ipon ako agad ng enerhiya at hinintay na makalapit ang kalaban. Isang malakas na suntok ang binitawan ni Nardo. Nakailag ako at animoy bumuga ang mga kamao ko nang sumagot ako ng isang serye ng suntok sa bodega ni Nardo. Pero mabilis itong nakakailag sa bawat atake ko sa kanya. Nag-counter ito ng atake at hinuli niya ang kamay ko. Pero mabilis ko siyang sinipa sa mukha. Tinamaan ito ng solid sa atake ko. Tumalsik si Nardo at napunta sa gilid ng kuweba. Bahagyang nag-crack ang batong pader sa lakas ng impact ng pagkakadamba ng katawan ni Nardo. Bumagsak itong nakadapa habang nakasubsob ang mukha sa lupa. Ilang sandali pa ay tumayo si Nardo. Isa-isang bumagsak ang mga suot niya sa katawan, maliban sa kanyang maiksing short. Lumabas ang mga berdeng ugat sa katawan ni Nardo at naging pula at itim ang kulay niya. Bumakat ang ilang buto nito sa kalamnan at mas lumaki pa ang katawan. Napasigaw si Nardo sa kanyang pagpapalit anyo. Naglalaway ng itim na likido ang bibig niya. Namuti ang mga mata at ilang segundo ay naging itim na uli tulad ng dati, pero pula na ang kulay ng iris niya. Nagbago agad ang katawan ni Nardo matapos ito magpalit ng anyo. Ang mukha at braso niya ay nabalot ng maitim na mga balahibo. Nagkaroon siya ng maliit na sungay at mas lalong humaba ang mga kuko. Napunit ang balikat niya sa likod pagkatapos lumabas ang kulay brown na mga pakpak na katulad ng sa paniki. Makalipas na ang ilang minuto ay isa ng ganap na wakwak si Nardo. Pero hindi lang basta wakwak, kundi masasabing isa itong perpektong halimaw na nagkaroon ng pakpak. Nakaintak pa rin ang ibabang bahagi ng katawan niya at hindi malang ito humiwalay sa kanya. Anong klaseng nilalang ka? Ito lang ang nasabi ko. Katulad ng iniisip mo, ito ang perpektong halimbawa ng isang halimaw. Ito ang kakayahan na gawing matibay ang katawan. Na paghihiwalay ang ilang mga bagay-bagay gamit ang sarili mong katawan. At buhay na parang nagpapalit lang ng balat. Sinaliksik ko at tinaglay ang parang ito. Ang naunang kaugalian ng mga aswang. Mula sa pagiging tao, kaya ko nang maging halimaw at maging tao muli. Tsaka may kahanga-hanga akong kakayahan na bumalik agad sa dati kong estado. Inaamin kong isa itong sagradong kaalaman na pinag-aralan ko gamit ang isang itim na libro na nagmula sa isang mangkukulam. Mahabang paliwanag pa ni Nardo. Anong ibig mong sabihin dyan? Galit na tanong ko naman. Espesyal na katangian na may dugong gabunan ang pagkakaroon ng ganitong katawan. Kaya mahirap kaming patayin kagaya ng isang ipis. Dahil sa mundong ginagalawan natin, kapag wala kang talento, wala kang silbi.
Pero yung mga walang talento, pwedeng magnakaw ng mga may talento ng iba. Ganun lang kasimple ang solusyon doon. Ano, nakuha mo na ba? Nakangiting wika ni Nardo. Sa nakikita ko, mukhang nakuha mo rin pati na ang kakayahan ng mga gabunan. Sabihin mo, tumanggap ka ba ng kapangyarihan mula sa kanila? Tanong ko pa. Hindi! Isa lamang yung pansamantalang pandagdag. Ako na lang mismo ang nagpayaman ng pamanang iyon. Ginawa ko yun sa loob ng kuweba ng Kanlaon. Revelasyon pa ni Nardo. Halos hindi naman ako makapaniwala. Ha? Bundok ng Kanlaon? Imposible. Gulat na sabi ko. Oo, natagpuan ko yun. Isa yung maalamat na lugar gaya ng bundok Makiling at Biringan. Hindi lang ikaw ang nakapunta doon, bata, dahil nakarating rin ako roon. Matapos kong tapusin si Kabal, ay uminom ako sa nagliliwanag na bukal at nagsanay ako sa ilalim ng sagradong kaalaman. Hindi nagtagal, nalampasan ko rin ang aking limitasyon at nagtagumpay ako. Dagdag ni Nardo. Nagulat ako sa nalaman ko. Maging si Agum ay nabigla at hindi makapaniwalang patay na si Kabal at si Nardo mismo ang pumatay roon. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 55. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.